Sabi niya, instead na adubuhin ko itong manok, tapos sasaingin itong bigas, sabi niya, i-arroz caldo ko na. In-arroz caldo niya po ngayon. No? Siyempre, ang sarap ng nanay kasi mayroong love eh. Kasi pag giver pa isang tao ay masaya. So, masaya siya ngayon nagluluto. So, ngayon, pagkatapos ng luto, ang sarap na, no? Hinati niya na ngayon, sabi ng anak niya, sabi, Mami, bakit parang marami naman yan yung sa ating kapitbahay? Sa ating konti lang. Sabi niya, anak, konti lang tayo eh. Yung ating kapitbahay, marami sila. So ngayon, alam mo ba mga kaibigan, na mainit-init pa yung kanyang arroz caldo, binigay niya na. Wow! Mapalad naman yung kapitbahay. So ibig sabihin, sa isang meal na yon na masayang dalampasan ng kanyang kapitbahay. So, ibig sabihin, naging alulod siya ng pagpapala. So, kaya ganun din tayo, mga kaibigan. Pag magbigay tayo, ang pakinabang ay sa atin. Tapos dito naman, mga kaibigan, no, bali last ko na ito na kwan siya kasi mag-8 na siya. No? Halimbawa, yung ninakawan. Ngayon, pag halimbawa, ninakaw yung kanyang bike. Kasi sa panahon po ng pandemic, uso yung bike. Uso yung bike talaga, no? Kasi bike naman, kasi daan mo dalhin, kahit anong oras, pwede mo anuhin eh. So ngayon, yung uso naman, uso ang bike, pero uso naman ang nakawa ng bike. Minsan, alam mo, kahit doon na sa loob, eh, kahit nakapadlock, parang nakakadina, mayroong cutter ay nagkuha. Nakikita po kasi sa CCTV, no? Tapos napopost sa social media, ganito, no? So, ngayon, kung may wisdom ang isang tao na ninakawan ng bike o kung ano man ninakaw sa kanya, hindi siya mag-worry. No? Kundi gawin niya lang yung legal na proseso. Halimbawa, i-report niya sa barangay, i-report niya sa PNP, no? Kung kailangan. Gawin niya ng proseso. Kasi, nakalagay kasi doon sa kwan na ang nagnakaw ay ibalik niya yung ng 7 beses. No? Siyan ba nagnakaw ng tinapay? Ninakaw niya dahil gutom na gutom eh. So, hindi siya nakatiis, no? Ninakaw niya, no? Yung, di ba, pag napanood nyo yung Miss Miserables, no? Miss Miserables. No? So, ngayon, inano niya ngayon, nakalagay doon sa moral na gabay na 7 times pa lang babayaran. Tapos nakalagay na unawaan ng tao, ang taong nagnakaw dahil sa gutom, no? Subalit kung siya ay makita o siya ay aktuhan, magbabayad siya ng 7 beses. No? So, ibig sabihin, mga kaibigan, na pag tayo ay ninakawan o kaya niluko tayo, no? Kasi uso scammer ngayon eh. Pag linuko tayo, mga kaibigan, 7 beses yan na ibalik sa iyo. So, halimbawa, ang worth o kaya halaga ng ninakaw sa iyo ay 100,000. Halimbawa, 100,000. Ibabalik sa iyo yan ng 700,000, no? So yan, no? So ibig sabihin, hindi natin malaman kung saan ni Lord ibibigay yun. Halimbawa, na-scam tayo ng 100,000. Hindi tayo dapat mag-worry kasi ibabalik naman ni Lord yan ng 7 times, no? So maaring doon niya ilagay sa inyong mga member ng family na maging successful lahat, walang sakit, masaya, walang away, no? So di ba napakaganda? So, hindi natin nakikita kung ano yung blessings na ibibigay ni Lord. Pero, nandyan, no? Yung wala lang tayong sakit, eh, no? Yung makagising tayo sa umaga na tayo ay masaya, naharapin natin ang bagong umaga, no? Tapos, ang isa pa na malaala natin sa mga awit, na kahit anong iyak natin sa gabi, kinaamagahan, hindi natin mapipigilan ang napakagandang umaga. Hindi natin napipigilan ang napakagandang blessings na darating. The loving kindness of our God Almighty na maranasan po natin. No? Yan, kaya
So, isang example na lang po, mga kaibigan. Please permit me to say this. No? So, mayroong isang pamilya, no, nalugi sila sa negosyo. No? So, balit sabi ng nanay, mga anak, dito kayo. Sabi ng mga anak, anong gagawin natin, mami? Sabi, mag-enjoy tayo, magluto tayo, mag-party tayo. Sabi niya, mami, bakit tayo mag-party? Dahil nalugi nga tayo eh. Sabi niya, hindi. Mag-party lang ba tayo pag successful tayo? Kahit lugi tayo, mag-party tayo. No? So, ibig sabihin, mga kaibigan, na because of wisdom, magawa natin yung mabagay na instead na tayo maging malungkot, maging masaya po tayo. No? So, di ba napakaganda? Pag yan po ang ating gagawin, no? So, masaya tayo dahil yan, no? So, yan. Ibig sabihin kung mayroong kalungkutan, huwag tayo malungkot na sobra. No? Siyempre, kung halimbawa mayroong mga pumunta na sa heaven, malungkot tayo pero huwag naman sobra. Life will go on. Life must go on. No? So, yan mga kaibigan. No? So, yan ang pinakamaganda natin gagawin. No? We need wisdom. And what is the source of wisdom? Saan natin makukuha ang karunungan? Takot kay Lord. No? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang takot sa Panginoon ay simula ng karunungan. No? Napakaganda, napakabuti at napakadakilang ating pahin, mga kaibigan. So, for the last time, I will read this. For the Lord, you the godly people, for those who fear Him will have all their needs. Even strong young lions sometimes go hungry, but those who trust in the Lord will lack no good things. Matakot kay Yahweh, kayo na kanyang bayan, nang makamtan nyo ang lahat ng bagay. Kahit ang mga leon nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit, ang sinuman kay Yahweh ay susunod. Mabubuting bagay sa kanya'y hindi mauudlot. So, napakaganda, mga kaibigan. No? So, may mga tanong na lang tayo na sasagutin. Then after that, mag-prayer na po tayo. What is the source of wisdom? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Saan natin makukuha ang karunungan? Ang takot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Kaya, mga kaibigan, we will help each other. Pagtulungan tayo, i-remind natin ang bawat isa. What we shall do is, ang ating mga gadget ay gamitin po natin. Mag-search po tayo. Mag-copy-paste. Ang i-copy-paste po natin ay Psalms 34, 9, and 10. Mga awit 34, 9, 10 o siyam, 10. So yun po, i-copy-paste natin, tapos i-send. Kahit isa lang i-send natin, kahit sa isang kaibigan lang natin, i-send po natin yan upang maging maayos po ang lahat, maging masaya tayo. No? So, tayo ay mga Pilipino ay tayo ay masaya. So, bahalit lalo tayong sasaya pag ating i-copy-paste yan at ating i-share. No? So, may I say it again? Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa Tagalog, ang takot sa Panginoon ay simula ng karunungan. For the Lord, O the godly people, those who fear Him will have all their needs. Even strong young lions sometimes go hungry. But those who trust in the Lord will lack no good things. Matakot kay Yahweh, kayo na kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit ang maliyon ay nagugutom din, sila ay nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit, ang sinuman kay Yahweh ay sumunod. Mabubuting bagay sa kanya'y hindi mauudlot.